Matapos ang matinding bakbakan sa nakaraang chapter kung saan walang awang pinagpapatay ni Shishiba at Usaragi ang kanilang kalaban, ngayon ay i-review na natin ang chapter 99 at 100 ng Sakamoto Days. Masasaksihan na natin ang isang all-out full fight ni Yuzumura versus Shishiba. Isang bakbakan na magpapakita ng dahilan ng pagpatay ni Yuzumura sa ina ni Amane at magpapakita rin ng lakas ng isang order member na si Shishiba. Marami pang matitinding eksena ang naghihintay sa atin, kaya wag na nating patagalin pa. This is Mr. AI Anime and let's go! Nagsimula ang chapter sa Kyoto kung saan napangiti si Yuzumura habang si Shishiba ay napasabi, "Anong nakakatawa?" Sabay, nagpalitan na ng atake ang dalawa. Sabi ni Yuzumura, "Ginagamit mo pa rin pala ang mga lumang bagay na yan." Sagot naman ni Shishiba, "Ikaw rin naman. Ang mga martilyo ko ay the best gamitin. Pwede mong mapukpok at madugutan ang target. Plus, hindi nauubos ang bala tulad ng baril at hindi na rin kailangang isharpen." Sabi ni Yuzumura, "Ganyan talaga ang expectation ko sa kung papaano mag-isip ang isang tao na nangunguna sa mga delikadong misyon." Sagot ni Shishiba, "Nawawala ka na sa isipan mo. Junior ko si Usaragi. Gusto ko lang ng simple. Ayoko ng sobrang iniisip o nabibigatan sa mga bagay-bagay. At ikaw, masyado ka namang nagbubuhat ng ekstrang bigat." Walang sumagot si Yuzumura sa sinabi ni Shishiba at matapos siyon ay pinakita ang isang flashback 8 years ago. Sabi ni Shishiba noon, ang pagkakaroon ng pamilya bilang isang assassin ay isang napaka-ridiculous na bagay. Sagot ni Yuzumura, "Kasama ko ang asawa ko at si Amane habang kumakain. Stereotype lang yan sa trabahong ito. Anyway, dapat pumasok na ako sa Sai Shishiba." Sa isip ni Shishiba, nagtanong siya, ano na ang nangyari sa sinabi ni Yuzumura noon na ang susi sa mapayapang buhay ay isurround ang sarili sa mga handang mamatay? Napansin niya na sumuway siya sa konsepto ng pamumuhay na sinabi noon. Tinabihan naman siya ni Yuzumura, "Shishiba, ang susi para makasurvive ay ang dedikasyon na protektahan ng pinapahalagahan mo sa buhay." Sagot ni Shishiba, "Okay." Pinalapit ni Yuzumura si Amane para maglaro, ngulit masama ang tingin nito kay Shishiba. Sabi ni Shishiba, "Ayaw mo kay daddy ano?" Sumagot siya kay Yuzumura, "Ikaw ang right-hand man ng chief natin, di ba? Number 2 ka ng JAA, marami ka talagang kalaban, at may anak ka pa." Sabi ng asawa ni Yuzumura, "Ayos lang yan." Sabay, tinutukan si Shishiba ng kutsilyo. "Isa rin akong pro. Oras na para matulog ang bata. Huwag kang magtagal dito." Nainis si Shishiba at sabi, "Ha, ang samahan naman nung sae." Humingi ng paumanhin si Yuzumura sa kanyang asawa, "Ihahatid ko na ngayon si Shishiba pa uwi." Habang nasa sasakyan, sabi ni Shishiba, ang taste ni Yuzumura sa babae, napaka-messed up. Sagot ni Yuzumura, "Hoy, mag-ingat ka sa mga salitang binibitawan mo tungkol sa babae ko." Tinanong ni Shishiba, "Ano ba ang problema ng ugali ng asawa mo?" Sagot ni Yuzumura, "Ganun na talaga siya noon." Natatawa si Shishiba, Ngayon mapipilitan na akong makinig sa boss ko tungkol sa kanyang mahal sa buhay dito sa sasakyan." Sabi ni Yuzumura, "Balang araw maiintindihan mo rin yan. Kapag nakita ng lalaki ang babaeng mamahalin niya, masasabi niyang na-in-love na siya ng husto." Sabi ni Shishiba, "Iiwan mo na lang ako dito." Sabi ni Yuzumura, "Kung may mangyari sa akin, pwede mo pa silang bantayan." Sabi ni Shishiba, "Nagkamali ka ng taong sinabihan." Sagot ni Yuzumura, "Napaka-cold mo talaga." Paliwanag ni Shishiba, "Kung may mangyari sa akin, patay na rin ako bago pa iyon." Sabi ni Yuzumura, "Totoo mo, may nangyayari ngayon sa high ranks ng JAA. May grupo na nagpaplanong i-assassinate ang chief. Hindi nag-iisa ang namumuno." Paliwanag ni Yuzumura, "May direct order ako mula sa chief. Hanapin ang mga nagbabalak pumatay sa chief." Sabi ni Shishiba, "Parang maliit na bagay lang ito kung papaano kung isa sa tridor ay ikaw." Sagot ni Yuzumura, "Wala akong pakialam kung sino ang in charge dito. Tama ka, mga JAA leaders ang target nila. Ako mismo." So tina-target daw pala ngayon si Yuzumura ng mga JAA leaders at yan ang kanyang kutob. Sabi naman ni Shishiba, "Napaka-hassle naman nito. Magkukunwari na lang akong hindi ko ito tinatalakay." Maya-maya nakiusap na naman si Yuzumura, "Kung mawawala ako, sana bantayan mo ang pamilya ko."
Matapos niyan, ilang araw ang lumipas. Makikita si Shishiba na palaging nakabantay kay Amane habang nag-e-ensayo. Kasunod nito, pumunta si Yutsumura sa isang Lotto Ticket store at nag-scratch para makita ang clues ng kanyang target. Ayon sa impormasyon, na-identify na ang mga nagbabalak ng pagpatay. May plano silang i-assassinate ang chief mamayang 3 o'clock ng madaling araw sa JAA. Ang trabaho ni Yutsumura ay pigilan sila at patayin ang mga nagbabalak. Pagbalik sa kanilang bahay, sinabihan ni Yutsumura ang kanyang asawa na si Shino, "Aalis muna ako. Ako ang maghahapunan dito." Sagot ni Shino. "Oh, trabaho ba yan?" Sabi ni Yutsumura. "Oo." Sagot ni Shino. "Nakakapagtrabaho ka nga eh, at kailangan ko ring manatili dito sa bahay. Gusto ko ring lumabas kasi baka mawala ang skills ko." Sabi ni Yutsumura, "Huwag kang mag-alala. Once tapos na ang trabaho ko, magte-take ako ng time off para makalabas ka rin." Sabay binigyan ni Yutsumura si Amane ng regalo. "Ito, regalo ko sa'yo. Gusto mo ba ito? Isang titanium 3-section staff." Sagot ni Amane, "No thanks." Ngunit maya-maya, ginamit ni Amane ang 3-section staff sa napakahusay na paraan. Ikinagulat si Yutsumura. Umalis si Amane at itinabi ang staff. Sabay sabi, "Gusto ko ng 4-section staff kapag tapos na." Napasabi lang si Yutsumura, "Nakakalungkot. Bilis nilang lumaki." Sagot ni Shino, "Ina-admire talaga ni Amane ang ama niya at nagpa-practice araw-araw. Alam mo ba yan?" Napansin ni Shino ang Lotto scratch ni Yutsumura at tinitigan siya. Nang magbihis na si Yutsumura, sabi niya, "Shino, aalis na ako. Ilak mo ang pinto." Sumagot si Shino, "Darling?" Ngunit lumingon si Yutsumura at nakita niya si Amane na hinostage ni Shino. "Bigyan mo ako ng pabor. Huwag mong tanggapin ang misyon na yan. Kung pupunta ka sa kanila, papatayin ko si Amane." Sabi ni Yutsumura, "Shino, isa ba itong biro? Hindi ito nakakatuwa. Anong klaseng..." Sabi ni Shino, "Matagal ko na itong hinintay. Sa wakas, magagampanan ko na ang papel ko." Tanong ni Yutsumura, "Papel mo? Ano bang ibig mong sabihin? Lumayo ka sa anak natin." Seryoso si Shino. "Nagtatrabaho ako sa mga taong pupuntahan mo. So, nakuha mo na ba?" Tanong ni Yutsumura, "Ano bang ibig mong sabihin?" Paliwanag ni Shino, "Ikaw ang right-hand man ng chief at hadlang ka sa kanila. Kailangan nilang hostage at ito ang napaka-presisyosong anak natin, si Amane. May maliit na sugat sa leeg niya dahil medyo nadidiin ng kutsilyo ko." Sabi pa ni Shino, "Kung gagawa ka ng hakbang, papatayin ko si Amane. Kung makipag-connect ka sa kahit sino, papatayin ko rin siya. Mananatili ka dito hanggang hindi mapatay ng kasamahanan nila ang chief ng JAA." Tanong ni Yutsumura, "Bakit kailangan pa itong ganito? Bakit hindi na lang ako ang papatayin?" Pangingiting sagot ni Shino, "Paano naman nila magagawa iyon? Napakahusay at galing mo. Buti na lang, nagpakasal tayo at nagkaroon ng anak. Ngayon, makakapag-serve na ako sa inaasam na revolusyon." Sabi ni Shino, "Satoru Yutsumura, salamat sa pananatiling walang kamuwang-muwang." Huminga si Yutsumura. Minamaliit talaga ng mga tao ang amao. Isang hostage. Iniisip mo talagang mamamatay-patay ka lang ng isang hostage? Sagot ni Shino, "Kung gagalaw pa nga lang ang isang strand ng buhok mo, gigilitan ko ang leeg ni Amane." Habang nagsasalita, mabilis na lumapit si Yutsumura at gilitan ng leeg ni Shino. Isang stealthy move, one-shot kill. Matapos nito, nagising si Amane. Ito pala ang dahilan kung bakit pinatay ni Yutsumura ang kanyang asawa. Nakakalungkot na alam na ng kanilang anak ang buong storya. Matapos niyan, sa isang lugar sa syudad, nagkita si Shishiba at Yutsumura. Sabi ni Shishiba, "Nahanap din kita. Bakit mo yan nagawa, Mr. Yutsumura? Kanina lang pinatay ang chief ng JAA at may bagong executive na na-appoint as CEO. Sinasabi nilang ikaw ang pumatay sa chief. Ano ba talaga? May nilagay sa ulo mo mula sa JAA dahil sa pagpatay mo?"
Sa isip ni Yutsumura na frame siya. Gusto lang daw nilang patalsikin ang former chief sa pwesto. Sagot ni Yutsumura, "So, nandito ka ba para i-assassinate ako?" Sagot ni Shishiba, "Mr. Yutsumura." Ang katotohanan ay nagsasalita pa si Shishiba, ngunit sagot naman ni Yotsumura na wag na raw siyang pakiusapan pa. Sabi ni Yotsumura, "Di ba tinuruan na kita na wag mong masyadong alamin ang tungkol sa kalaban mo?" Kaya natahimik si Shishiba at napaisip na tama nga, hindi na nila kailangan maghanap pa ng rason para pumatay hanggat natatapos nila ang kanilang tungkulin. Pagbalik sa kasalukuyan, makikita na nagpalitan na ng atake ang dalawa sa bubong. Nakuha pang maklip ni Yotsumura ang isang martilyo ni Shishiba at natanggal niya ito. Sumunod na atake ay naiwasan naman ni Shishiba. Sabi ni Yotsumura, "Huwag naman sanang magmukhang boring itong laban." Ngunit sagot ni Shishiba ay ganito talaga ang itsura niya at huwag sanang magalit si Yotsumura. Tumalon na si Yotsumura at nagsabing, "Kung wala kang goals o paniniwala, at least man lang subukan mong e-enjoy ang trabaho mo." Buong lakas na umatake si Yotsumura at tumago sila sa ilang palapag ng gusali. Sa loob, habang binablak ang atake, nasabi ni Shishiba na ang pagpapatay ay para lamang daw paglilinis ng bahay, na wala namang nakakatuwa rito. Bumawi si Shishiba at natamaan si Yotsumura dahilan upang mapatalsik ito hanggang sa isang gusali na may nakasulat na Channel of Rebirth, kung saan kailangan magbayad ng 100 yen para makapasok. Pumasok si Shishiba at nagbayad ng 200 yen para sa dalawang adults. Pagdating sa ilalim ng hagdan, napansin niyang sobrang dilim. Sabi niya binabait siya ni Yotsumura. Gumawa siya ng spark gamit ang martilyo para maliwanagan ng paligid, ngunit muling dumilim. Habang naglalakad, biglang umatake si Yotsumura, ngunit nablock ito ni Shishiba. Sa tindi ng clash ay nagkaroon ng liwanag. Sa kalaunan, lumabas sila sa likod ng gusali at si Shishiba ay napadpad sa stage ng isang no performance. Napilitan siyang magsuot ng traditional sandals habang nagtataka ang audience kung parte ba talaga ng performance ang kanilang laban. Dumating ang isang nakayokay costume at umatake kay Shishiba, pero si Yotsumura pala yun. Pinuri pa niya si Shishiba na may qualities ng pagiging assassin at kung hindi lang sa ugali nito ay dapat nasa mas mataas na ranggo na siya ngayon. Sagot naman ni Shishiba, hindi siya interesado roon. Mas gusto niya ang malinis at maayos na mundo. Habang inaalala ang kanyang anak, sagot ni Yotsumura na may mga bagay na makikita mo lang sa isang makalat na silid. Bigla siyang umatake at natanggal ang dalawang daliri ni Shishiba, dahilan para mabitawan nito ang isang martilyo. Tinapon pa ni Yotsumura ang buong costume para takpan ng paningin ni Shishiba at agad siyang sinaksak. Nabitawan ni Shishiba ang isa pang martilyo. Sabi ni Yotsumura, "Alam ko kung babalik ako, makakaharap ka talaga kita. Sinisisi mo pa rin ba ako sa pagpili ko sa pamilya ko?" Nagulat si Yotsumura nang sagutin siya ni Shishiba na, "Hindi kita sinisisi." Makikita ang refleksyon ng mukha ni Yotsumura sa martilyo na kanina ay nabitawan ni Shishiba. Ginamit pala niya itong bilang salamin upang makitang atake at maiwasan ito. Agad kinuha ni Shishiba ang martilyo at binigyan si Yotsumura ng isang direktang atake. Isang matinding tama ang natanggap ni Yotsumura at bumagsak ito, duguan. Nasabi ni Shishiba na hindi niya ito sinisisi, ngunit sawa na siya. Sawa na siya yung paulit-ulit na naghahanap ng rason para patayin si Yotsumura. And just like that, mga kaibigan, matapos ang matinding palitan ng atake, nagawa ni Shishiba na talunin ang kanyang mentor na si Yotsumura, na all this time ay isa ring biktima ng napakadayang mundo ng mga assassin. Subalit, hindi pa rito nagtatapos ang laban dahil susunod na ibagpapatuloy ang naudlot na labanan pagitan ni Kanaguri at ni Taro Sakamoto. Isang napakaangas na back-to-back na bakbakan ng ating aabangan, kaya tutok lang kayo mga kaibigan. Dito na muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan niyo ang video, stay tuned for more content like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next